Sa sa arrest warrant na maaaring lumabas, nagiging crucial pa rin ang papel ng Supreme Court. Of course, alam natin kung sino nag-appoint ng 12 o 13 maestrado ng Korte Suprema. Yes, magiging crucial yung kanilang magiging desisyon paglabas ng warrant at idadaan ito sa Interpol. I can almost predict na magpa-file sila ng petition for PRO para siguraduhin hindi makagalaw yung PNP at maaresto sila. At yan ngayon ang magiging next milestone, no? Dito sa paghanap ng hustisya sa mga namatayan ng dahil sa EJK. Ngayon, kailangan din natin sabihin na yung Korte Suprema a few years ago, naglabas sila ng desisyon na basically affirming na may jurisdiction yung ICC nung panahon na miyembro pa tayo, no? At sabi nga doon, hindi dapat valid yung withdrawal kasi unilateral on the part of Duterte yung ginawang withdrawal. Kailangan may concurrence pa rin ng Senado. Pero ginawang moot and academic yon kasi naging effective yung withdrawal noong March of 2019. So since from November 2011 up to March 2019, miyembro tayo. Nagdesisyon na yung Korte Suprema doon 15-0. So it would be very difficult for them also to overturn their own decision. Plus the fact na kung idadaan sa Interpol yung warrant of arrest, again, kahit na hindi tayo miyembro ng ICC, pero miyembro tayo ng Interpol. May international agreement tayo. Ang ICC naman may cooperation agreement with Interpol, kaya pwede sila magpasa ng red notice dyan. At gaya nga nitong kaninang sinabi ko nung simula, base sa ating impormasyon na nakalap, na latest, doon sa 50 plus former and active PNP officials na sinulatan ng ICC, meron doon mga nag-cooperate. At yung mga hindi nag-cooperate ay malamang sa malamang mai-issuehan ng blue notice or yung tinatawag nilang blue diffusion, na kung saan pag lumabas sila ng bansa, kung saan man sila pupunta ay maharang sila sa immigration pala. Yun na yung next step sa kanila doon sa mga hindi nag-cooperate. Tapos ito nga, aside doon sa 50 plus na yon, merong 8 persons of interest. Kasama na dyan yung main suspects na sila Rodrigo Duterte at Sara Duterte. So kasama na sila doon. Meron pang mga non-PNP personnel or for that matter, former senior officials of the Duterte administration na persons of interest. May tanong kasama lang sa Miguel. You can ask. Ano exactly yung binigay nilang info, operation na binigay nila doon sa ICC? Ganito po yan, nag-cooperate sila in their individual capacity, hindi in their official capacity. Kasi yung iba kasi dito, mga retirado na, mga individuals sila. Ngayon yung sinasabi na panakot ni Soljen Ibarra, na by the way, DOJ ito ni Duterte, self-serving para doon sa amo niya. No? Tinatakot nila na kukulong daw sila pagka nag-cooperate. There's no such crime, no? Na pagdedepensahan mo yung sarili mo sa isang international tribunal, kailangan pag hiningan ka ng, kumbaga, ika nga dito sa atin, counter affidavit, pagka hindi ka nag-submit yung counter affidavit na yun, ikaw ang mapapahamak in your individual capacity. Kaya yun ang ginawa nitong mga nag-cooperate. At malaking bagay yan sa pagbuo ng kaso. Meron ito, sir, na sa ongoing attempts to establish the government, may active PNP officials din na parang gumugo sila or affirmative sila doon. Pwede mo ba, sir, explain?
Meron pong mga na-identify na active PNP officials, active and retired actually, PNP officials na sumasama dito sa destabilization efforts. Pero base sa impormasyon natin, na-identify na sila at mahirapan na sila. Hierarchy, sir. Yes. Ito yung mga Davao Boys. Double group. Basta high ranking officials. Sir, based on history, puro Davao galing yung mga nakalipas na PNP chief. So is it safe to say na including former PNP chief kasama dito sa Distab Lab? Yes, retired. Yung retired na mga PNP chief, meron nasama. May kasamang retired PNP chief. Ilan po? Ilan? Ako dapat di ko na nga nasabi yun, pero Kasi puro Davao lang naman sila eh. Hindi, meron namang si General Eliasa, for example, hindi naman nasama. Yeah. Pero yung bago siya, dire-diretso yung Davao. So basta may mga na-implicate dito sa Ouster Plot na ito na retired and active high-ranking PNP officials. Kumusta yung effort nila so far dun sa destabilization plus? So far, since hindi sila nakakabutas pa sa AFP, malabo pang mag-succeed, no? Pero may active recruitment, no? Yung gaya nga na na-mention ko kanina, na-identify na rin yung mga nagre-recruit na former senior officials din ng Duterte administration na retired AFP rin. Yung may mga PNP retired recruiting on the No. PNP side. May AFP rin na retired recruiting for the AFP. No. Yung retired na PNP tsaka active, talagang kasama na sila dun sa Ouster Plan. Yung namang retired AFP na former senior officials ng Duterte administration, sila naman yung nagre-recruit sa active AFP officers. Pero so far, wala pa nga sila na-recruit based dun sa aming information. Where's information? Well, alam naman siguro ng karamihan na I came from that, tapos yung mga kaklase ko, mga active pa rin, no? Marami tayong kilala sa iba't ibang units ng armed forces. So, yun. So, Sen, ibig sabihin, hindi naman sila nagsusubo sa'yo na may ganito or napag-uusapan siya formally na, may ganito nangyayari. We have our ways of getting information. Tapos din, yung mga nagsasabi sa'yo ng ganitong information, how reliable are they? Are they in active service? That's why, and in the right position to tell you all this information? Yes. So, may proseso po tayo ng pagkalap ng impormasyon at meron din tayong proseso pag-validate ng impormasyon. At si AP Chief of Staff na confirm niya late last year, na may mga nag-recruit nga, no? But, ongoing siya, and active yung recruitment. Kaya yan, yung mga maisog rally na yan, itong hearing ni Bato de la Rosa, lahat yan, part ng communications plan nila yan pag-agitate yung political environment. Requirement yan doon sa mga ganyang ouster plans. No? As everybody would probably know, galing tayo sa ganyan. Sen, may nasabi ka kanina na may nakuha ng mga active personnel, active service na Davao Group. PNP. PNP. Na-identify. Meron ng mga na-identify
na active PNP personnel na Davao Group na involved dyan sa mga ouster plots. Mga ilan po? Konti lang naman. Pero the point is, meron. You mean identified na sila? So, Identified.